Guys, happy Sunday morning po sa atin lahat. Nawa po lahat ay nakapagsimba na. Thank you Lord sa panibagong buhay at ingatan mo po muli sa araw itong aking mga mahal sa buhay. Lagi mo po magpadala na yung guardian angel na siyang gumabay sa akin mga kapatid, mga pamangkin, mga kamag-anak at kami din po dito sa bahay po Lord. Maraming salamat dahil na-bless mo kahapon yung biyahe namin at iningatan mo kami Panginoon. Ang topic po natin today ay magmumukbang muna tayo nito na Indian mango kasi ito po natira ito noong baon namin ng Friday po. Kwento ko lang po sa inyo ang aming experience kasi umalis kami dito ng Friday na madaling araw at dumating kami doon sa Bolinao ng 9 o'clock ng umaga. May nabook na po talaga kami doong bahay kaya lang, ang sabi ni Kuya, yung driver ng aming van, dapat ang kunin nyo yung bahay na nasa tabing dagat. Sa Makatuwid, kaya nung nagpabook si Pat sa isang lugar na yon, nung pumunta kami doon ay puno din po yung lugar na yon. Kumbaga yung bahay na pag-istihan kasi namin, malayo po siya sa dagat. Kaya para nag-agree na rin ako kay Kuya na maghanap po ng bahay na amin, maistihan na malapit na rin po sa dagat. Sa Makatuwid po in short, nakahanap naman po kami at saka doon sa, kung sa bagay lahat naman doon sa Bolinao ay ano ba yun, white beach po yun kasi ang buhangin ay puti. Di sa Makatuwid, nakahanap po kami at medyo pricey na po ng konti yung nahanap namin. Katabi po talaga siya ng dagat. Yung pinag-istihan namin kasi medyo maganda din po yun at safe naman kami. Tapos yung dagat, okay naman po kasi nasa tabi. Okay naman din po yung dagat na napuntahan namin. Medyo mabatulan din po ng konti pero maganda kasi malinaw at kahit pumunta ka sa ilalim, medyo okay po. Dahil kitang-kita mo po yung glow ng tubig. Nandoon na po kami, ang nagbayad po ay yung pamangkin ko at hindi ko po alam na lahat din po pala doon ay may bayad, pati yung pagluluto ay may bayad. Kasi through experience po, sa isang bahay na pinuntahan namin noon, kasi parang from 4 times ko na pumunta ng Bolinao, yung unang bahay na pinag-istihan namin noon ay libre po yung aming kasi parang ganoon din po, same din po yung tinirahan namin nung Friday at saka yung dati namin tinirahan, parang condo type yung mga bahay, parang apartment, ganon. Kumbaga doon sa apartment na tinirahan namin noon, libre po kami lahat doon. Hindi ko lang po alam ba, basta libre kami doon sa binayad namin, na libre na po yung pagluluto, pagsasaing, pag-ihaw. Siyempre, ihaw, libre talaga yon. Pagluluto, pagsasaing, ako ano pang iluluto mo, talaga libre po. Depende, siguro yung sa may-ari o sa caretaker nung bahay na inaano mo. Ako naman, nagulat lang ako kasi yung caretaker nitong bahay na pinag-anuhan po namin, ay binabantayan po yung bawat kilos namin. Binabantayan sa pag-init ng tubig, o sa pagsasaing kasi para nagsaing lang kami kasi ang ulam namin mostly, may mga ulam kami at saka kalimitan doon ihaw yung ulam namin. Binabantayan kami at minomonitor kami doon lagi sa taas. Medyo nagpasaway kasi yung tatlong pamangkin ko, nagpasaway po sila dahil yung bahay na pinag-istihan namin, parang may ano doon 10 o'clock pa lang magsasara na po sila. Sinarado na po nila yung gate. Kailang tanaw mo kasi yung dagat nila sa baba lang. May mga tao doon sa dagat na marami. Meron nagbo-bonfire, mayroong may mga nagvi-video. Kumbaga, para naganyak naman. Mabuti rin na nakasama yung anak ko doon. Nagayak naman siguro itong tatlo, si Kyle, si Theo, at saka si pamangkin ko si Benson. Nagayak naman sila na pumunta doon sa dagat kasi nga maraming tao. Kasi malapit lang po pala. Ang ginawa nila, sarado na yung gate. Tumalon sila doon sa pader. Di yun, sa Makatuwid, tumalon at mabuti lang hindi kasama si Pat kasi sabi ni Pat sa akin, mama kasama po dapat ako doon. Mabuti lang hindi naman sumama kasi medyo mababa lang din naman yung pagtatalunan. Nag-hysterical na po yung caretaker nung pinag-istihan namin. Kisyo sabi, baka mangyari sa kanila dyan, sagutin. Sa bagay, tama naman kung ano mangyari, sagutin kasi marami daw yung mga nalulunod, etc. Pero para sa akin, kaya nga po tayo nagpunta doon, nag-overnight po tayo doon, malaya po tayo pumunta doon sa dagat at siyempre kung ano pwede kayong mag-unwind doon. Kumbaga, marami naman tao. Imposible naman siguro na magpupunta kayo doon sa gitna. Kumbaga, may mga tanod naman doon na nagbabantay. Kaya masyado lang FC itong tinirhan namin na caretaker. Bigla shoutout po sa iyo ha, yung White Beach. Pero hindi ko nakuha po yung pangalan, mamaya na lang. Hindi ko po nakuha exactly yung pangalan na tinirhan namin.
masyado ka pong sa mga tenant mo. At saka, ang nangyari, porque medyo sumama ang loob nyo doon sa mga pamangkin ko, sana po, nagsabi naman po ako sa inyo, dahil ako concerned ko rin po, dahil dayo kami doon, ayaw ko rin mapahamak yung mga pamangkin ko, kaya nag-decide na po sana ako uuwi. Kaya lang sabi ng anak ko, bakit tayo uuwi, mama? Mahal lang binay natin dahil sa uuwi lang tayo. Kaya parang naaburido kami nung experience namin na yun, naaburido kami. Kaya siguro, ako stress talaga ako ng time na yon. Eh di wala na, pinatulog ko na yung mga pamangkin ko, nakatulog na, sa makatuwid tulog na. Ang nangyari, pinatayan kami ng aircon, pinatayan pa kami ng ilaw. Di ba, imagine that? Nagbayad ka, tapos gano'n ang gagawin sa amin. Tapos kinabukasan, magang-maga, nagpunta ako sa kanya, kinausap ko siya. Bakit ang serbisyo nyo po ganon? Bakit yung pinatayan ng aircon, pinatayan mo po kami ng ilaw? Ang sagot sa akin, ay pasensya ka na po ma'am, tatawagan kong lineman ko. Kasi po ma'am, iba-iba po dito yung ilaw. Ha? Iba-iba? Yung kabila may ilaw, kailang wala. Kumbaga yung ganon yung sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, bakit may bayad? Mag-init lang ng tubig, may bayad? Sabi ko, inihambing ko na yung unang tinirhan namin. Sabi niya, hindi po, walang libre dito. Anso. Edi, kumbaga, nandun na rin ako. O di, sige, okay lang. Magbayad tayo, wala namang problema. Ganon. Kaya lang sabi ko, hindi maganda yung servisyo nyo na pinatayan nyo na kami ng aircon, pinatayan nyo pa kami ng ilaw. Sabi niya, ay hindi po ma'am, hindi po gano'n kasi breaker lang siguro. Sabi ko siguro binaba nyo dahil gawa nung nagalit kayo doon sa mga pamangkin ko. May iba po kayo, may iba po sila kasamahan. Tulad kami, may iba po kayong tena na may makasama na respeto na lang dahil nagbayad po kami. Wala kayong karapatan na patayin yung aircon o ilaw. Sabi niya, ganun, pasensya na po ma'am, tatawagan ko. O mag-out na kami, tatawagan mo, saka mo gin-on yung aircon at saka ilaw. Tama ba yun? Pauwi na kami, i-on mo. Kumbaga yun yung mga sad experience namin sa lugar na yun. Kaya, be aware na lang din siguro kasi, kumbaga, sa mga ganyang sitwasyon, kung lalo ako hindi ka sanay na first time mo, doon ka na lang sa dati mo, nasanay ka. Kaya lang, syempre, na din naman ako, kuya, yung driver namin, kasi sinasabi niya, malayo pinag-iistiyan sa dagat. Kumbaga, mag-aano sa oras. Kaya siguro next time may mga experience po tayo na hindi talaga maganda na nangyayari sa ganun doon sa pinag-istihan naman po namin. Pero nag-enjoy naman po kami kahit ako stress po talaga ako, pero ako in-enjoy ko na ng sarili ko na naligo na lang po kami, and then 9 o'clock nag-out po kami. Ayun, umuwi kasi ang in namin sa kanila ay 10 o'clock. 10 o'clock din po ang labas namin. Pero sa serbisyo ng mga ganong sitwasyon na kumbaga hindi deserve na nagbayad ka ng mahal tapos ganun lang po ang serbisyo na ibibigay sa'yo. Tapos wala pa mga lamesa, tapos ang dumi ng room, wala man lang walis na pwede magwalis, tutulugan lang. Kasi si Rose nag-extra bed doon, lalatag ng foam, medyo marumi yung side, wala man lang walis, wala man lang ganito. Kumbaga, hindi po magandang experience po ang nakuha namin doon sa aming pinuntahan at sa aming pinag-istihan dyan sa Bolinao, Pangasinan. Pero ang nakalagay lang kasi doon, ano yung pangalan? Ano pangalan nito? Casa Cristobal. Oh, Casa Cristobal. Ayan, mega shoutout mo dyan sa Casa Cristobal sa Bolinao, Pangasinan. Please, pag kayo magpunta ng Pangasinan, wag na po kayo pumunta sa lugar na yan. Kasi if I know, bago lang po sila dyan. Kaya, Casa Cristobal, bad kayo para sa akin. Next time, apang-apat na punta ko na dyan sa Pangasinan, pero hindi na ako uulit sa inyo dahil hindi maganda po ang inyong serbisyo at parang ayaw nyo pa ipagamit yung kubeta nyo sa baba. Gusto nyo sa taas lahat. Paano kung magsabay-sama naman, di ba? Mali po yun. Kaya, yun na po guys. Yun na po experience namin. Thank you guys!